Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na sa kasalukuyan, 3 bagyo ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So iisa-isahin ko po, no? Una, itong tropical depression na may international name na Gayneri. Ito yung dating si Bagyong Neneng na humina bilang isang low pressure area. And kaninang hapon ay nagre-develop ito or lumakas muli bilang isang bagyo. So huling namataan as of 3 p.m. sa layong 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement dito sa kasalukuyan ay northwestward ng mabagal. Pangalawa, itong typhoon naman na may international name na Saudel, latest location as of 3 p.m. sa layong 2,555 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Yung movement naman ito ay northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. And lastly, ito namang tropical depression na malapit sa boundary ng ating PAR. Latest location, kaninang hapon, 1,055 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna, 45 kilometers per hour, and gustiness na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement naman nito ay northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, ito pong tatlong bagyo na ito, walang direktang epekto sa magiging panahon natin sa mga susunod na araw at mananatiling malayo sa ating kapuluan. And as of the moment, itong tropical depression na ito, as well as itong typhoon na may international name na Saudel, nakakaroon po ng binary interaction o mas kilala bilang Fujiwara effect. So sa mga susunod na araw, magkakaroon ng epekto yung mas malakas na bagyo sa movement nitong mas mahinang bagyong tropical depression. So, in a sense, hahatakin po nitong Typhoon Saudel, itong sentro nitong tropical depression, and eventually, posibleng mag-intensify ito sa mga sunod na araw, pero eventually malulusaw naman at kakainin ng mas malaking sirkulasyon o yung mas malakas na sirkulasyon ng bagyong Saudel. So ano ba yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw? So tulad nga po na nasabi ko na walang epekto yung mga bagyong ito sa magiging lagay ng ating panahon ng ating bansa within the next 24 hours. Pero makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa kanlurang bahagi ng Luzon ay ang patuloy na pag-iral or epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat na kung saan magdudulot ito ng mga cloudiness as well as mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern and Central Luzon. Sa mga susunod na araw, asahan natin na mas rarami pang areas yung mga makakaranas ng pag-ulan, particular na dito sa Luzon, including Metro Manila and portions ng Western Visayas. So yung dahilan po ng mga pag-ulan na ito ay yung paglakas or yung resurgence ng malakas na habagat dahil yung general movement nga nitong si Typhoon Saudel ay generally west-northwestward. So posible itong dumapli sa northern boundary ng ating PAR, wala man itong magiging pag-ulan or wala itong dalang pag-ulan sa atin, ay hahatakin ito or palalakasin yung habagat. So possible as early as Monday or Tuesday next week. Asahan po natin, mas rarami pang areas yung mga makakaranas ng pag-ulan sa Luzon and western section ng Visayas.